Revelation chapter 14. Actually, meron tayong nilagpasan dito na isang bagay and just want to share it with you this morning. These are they which were not defiled with women, talking about the 104,000. For they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Maaari na kayong makaupo. Pag-ibawas yung high, pag-idagdag ng low. So ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa first fruits. O unang bunga. Papansin natin dito na may, of course, ang ginamit dito ay plural word, first fruits with S, kasi tumutukoy ito sa 144,000. So sila ay marami. But from the Old Testament, mga kapatid, ay ang talagang pinagmulan nito na salita ay singular. So let us read Deuteronomy chapter 18, verse 1. And always remember that the old is the shadow or the shadow of the New Testament. Or ito yung parang anino na hindi malinaw, pagdating sa bagong tipan ay naging malinaw. Okay? So, yes, as we heard and learned that dito nga sa Book of Revelation ay parang ito yung kaya tinawag na revelation kasi kapahayagan, or ito yung, yun nga, actually hindi nga ito yung kahuli-hulihan na isinulat na aklat, pero bakit inilagay sa huling bahagi ng Biblia? Okay? So, ayun. The priest, the Levites, and all the tribe of Levi shall have no part nor inheritance with Israel. Remember when Israel, para sa mga baguhan, noong ang mga Israel ay pumasok na sa Kanaan or sinakop or ininherit na, minana na or nagtagumpay sila from Egypt, at nung sila ay makarating na sa promised land na sinabi ng Panginoon, I will bring you to a land that is flowing with milk and honey. So after na sila ay nagtagumpay, they break the wall of Jericho, and then they possess the promised land. At in the time of Joshua, na siyang pumalit kay Moses as their leader, and always remember the types, Moses types Jesus Christ, and Joshua types the Holy Spirit. In which pagdating sa Book of Ephesians, yung Book of Blessing, ay dinivide ni Joshua ang promised land sa bawat tribo, sa lahat ng tribes. So everyone has kumbaga sinubdivide, kung sa kapangarang sa magpapamilya, yung iniwan sa kanila na mana na lupain ay sinubdivide nila. At nagkaroon na binigyan sila ng kanya-kanyang lupain na kanilang bubungkalin, at yun ang kanilang ikabubuhay. In which is the type of Ephesians, the adoption
or placing of a son, spiritually speaking, na sa bawat mananampalataya ay binigyan ng banal na espiritu ng kanilang bahagi. And then you go back to Corinthians. I hope you are following me. Amen? Kasi wala kang narinig na nag-i-amen. So, binigyan sila ng kanya-kanyang mana or bahagi ng katawan, going back to 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14. Yung mga gifts, mga kapatid. So, lahat ay binigyan sila. And we find out here na sinabi dito, ngunit sa mga priests, the Levites, yung si Levi na isa sa mga kapatid ng 12 tribes, sabi niya, shall have no part. Hindi sila binigyan ng kanilang mana. Yung Levites, wala silang lupa. So kumbaga kung isang ektarya yon na lupain, 11 or 11 lang sila na naghati. In-exclude si Levi. So ayun. Ngunit sabi niya, they shall have no part nor inheritance with Israel. They shall eat the offerings of the Lord made by fire in his inheritance. Therefore shall they have no inheritance among their brethren. The Lord is their inheritance, as he hath said unto them. And this shall be the priest due from the people, from them that offer a sacrifice, whether it be ox or sheep, and they shall give unto the priest the shoulder, and the two cheeks, and the maw, the first fruit also of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and of the first of the fleece of the sheep shalt thou give him. For the Lord thy God hath chosen him out of all thy tribes to stand, to minister in the name of the Lord, him in his sons forever. So yun, bagamat hindi sila binigyan, kung reverse psychology nga naman, sino ang kakain or doon sa mga offerings na kanilang dadalhin sa templo. So kaya sabi ng Panginoon, ako ang kanilang magiging mana. Kasi lahat ng offerings na pagkakaloob or ihahandog sa Diyos ay sa mga Levita pupunta. Okay? So that's the order or commandment of God. And also, sabi niya, the first fruit of also of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the first of the fleece of thy sheep shalt thou give him. So kumbaga, lahat ng kanilang ani, mga kapatid, corn, of course, corn lang, kapag sinabing corn, parang general ano na yan, bagamat hindi binanggit ang wheat, barley, or what, kasi yan yung parang common grain or common seed or common food. Parang sa atin, palay, kanin, or rice. So sa kanila, yung kanilang pinaka-common na kapag sinabing corn, parang binanggit na lahat. Yung mga pagkain, wheat, barley, everything. Or the wine, alam natin, it talks about saan nanggagaling kanilang wine, it's the grapes, or the fruit. So kumbaga lahat na ng uri ng prutas, and of thine oil, in the first, yung sa oil naman, alam natin, galing yan sa olive tree, olive oil. In the first of the fleece of the sheep, ultimo yung balahibo ng mga tupa, because karaniwan sila ay ginugupitan nila ang mga sheep, and then ibinibinta yung balahibo, mga kapatid. So yun. Basta't lahat ng first fruit or lahat ng una ay yun ay para sa Panginoon or ibibigay sa mga
Levites. Ganon. Dagdag natin sa chapter 26 ng Deuteronomy, sabi niya, "And it shall be when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possesses it, and dwellest therein, that thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shall put it in a basket, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. And the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the Lord thy God." So, ayun. Ilagay nyo, sabi niya, sa basket, yung unang bunga, at ito ay dadalhin sa altar. Dalhin ng ibibigay sa pari, hindi ang pari ang maglalagay doon sa altar, mga kapatid, na ito ay magiging handog sa ating Panginoon. And ang kadahilanan noon ay bilang isang lagi nilang pag-aalaala sa ginawa ng Diyos sa kanila. Mula sa Egypt na sila ay naging alipin at sila ay pinalaya ng Panginoon, at mula sa ilang sila ay kanilang iningatan ng Diyos, na sila ay pinakain, inalagaan lahat ng kanilang mga pangangailangan ay pinagkaloob ng Diyos. Yun nga lang alam natin na minsan dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kakulangan sabi ng pananampalataya sa Diyos, kaya minsan sila ay dumarating sa kapighatian or kaparusahan, hanggang sa ang mahirap doon, umabot pa sa kamatayan. Yung kinagat sila ng ahas. At ang pinakamatindi doon ay nung nilamon sila ng lupa dahil sa kanilang mga pagkawalan ng pananampalataya sa Diyos, na kahit from time to time ay nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos in every day in their lives. Nakikita nila ang kapangyarihan ng kabutihan ng Diyos. Yun nga lang, pillar of cloud by day, araw-araw nandyan yan. Yung ulap na tumatakip sa kanila para hindi sila mainitan. Yun lang, araw-araw yan. Para hindi sila mainitan, nandyan lagi yung cloud. At sa gabi naman, tuwing gabi naman, nandyan naman ang Panginoong Diyos na nagsisilbing ilaw sa kanila. Yes, amen. Hindi na nila kailangan pambihira. Suki tayo ng dito sa quarry, ng brownout. From time to time na lang, nag-brownout dito. Pero nung panahon na yun, walang brownout sa kanila. Amen. Nandyan lagi yung ilaw. Poste, ang laking haligi. Could you imagine, yung yung parang yung fluorescent lang, no? Mahaba. I do not know how it is, but the Bible said it's a pillar. Napalaking poste ng apoy. Na kung paano ito nagliliwanag sa kanila. Gabi-gabi yan. Laging nandyan. Hindi umaalis. Yun nga lang, kailangan gumagalaw, kumikilos. Kasi hindi naman sila pwedeng steady, manatili sa ilang. Kailangan nila talagang magpatuloy na maglakbay. So that pillar of cloud by day ay umuusad yun.
And they have to follow it. Kumbaga parang payong, alangan namang pag nagpapayong ka ay nakaganon. O nakaganon. Yung payong ganon, para silungan ka. So ganon yung cloud sa kanila. So the cloud when the cloud is moving, they have to follow the cloud. Hanggang sa dumating sila sa Promised Land. Of course, nung dumating na sila sa Promised Land, ay doon na umalis or nawala na yung cloud at yung pillar of fire. Kasi nandun na sila, nagsettle na doon sa kanilang ipinangako na magiging tahanan. Ngunit pagdating doon, sabi nga ng Panginoon, ay nakahanda na rin lahat. You possess, sabi niya, or aangkinin ninyo ang mga ubasan na hindi kayo ang nagtanim. Biruin mo, mayroon na silang bubong ready na. Kumbaga, ready to occupy. Taniman na lang. Hindi yung sinasabi nila noon na, maging sa Bible, yung breaking the hollow ground. Yung first time mo palang nataniman, siyempre medyo bundok-bundok, yan, talagang kailangan sasabi sa Ilocano, lubaenda. Lubaenda. Unda kami ay kankanaay, leba. Kasi kailangan ayusin mo yun. Hanggang sa magiging magandang taniman. Parang yung mga naggagarden, ganun, mga mahirap intindihin dahil hindi naman tayo magsasaka. But that's the idea. Could you imagine they possess that land? Amen. Now it's ready to occupy, ready to operate. Mayroon na silang mga hayop na kailangan. Of course, dala-dala nila yung mga hayop nila. From Egypt pa yan. Mayroon pa silang mga dinatnan. Amen? And then, sabi na, wells that you have not dig up. Mga palatubigan na hindi ninyo hinukay, hindi ninyo ginawa. Mga vineyards, mga ubasan na hindi ninyo tinanim. Lahat, you see? Kaya pagdating sa bagong tipan, sabi ng ni Apostol Pablo, God already provided everything that we need in this life. Yan dapat malaman ng bawat isang mananampalataya. Every believer, every Christian should know and understand that. Kaya minsan yun yung dahilan kung bakit minsan kakapagbitaw ako ng salita na kung nahihirapan ka sa paglilingkod, tumigil ka na. Dahil hindi mo pala alam ang dapat mong pakinabang. Na dapat nagpapasalamat lagi pero wala tayong magagawa. Kahit ganun pa man ang kalagayan ng Israel, reklamo pa rin. Alam niyo minsan talaga sa mindsetting yan Sa mindsetting, sa kaisipan ng tao, kahit nandyan na maganda na sana ang kalagayan, kung hindi kasi talaga alam kung paano pakinabangan or paano gamitin, talagang wala. Kaya madalas nating nababanggit yung istorya ni Brother Branham, in which it's a true story na, could you imagine, isang matanda na namamalimos sa tabing daan, kawawa, naaarawan, nauulanan, papalimos lamang para makakain. So nung nilapitan ng mga health worker, DSWD kung sa atin, social worker, inimbestigahan, tinanong, wala na po ba kayong pamilya? Wala kang asawa? Wala kang anak?
Sabi niya, meron akong, balo na ako, pero meron akong isang anak na engineer. Ikaw ba naman kung hindi ka magugulat? Tatanungin mo yung tao, naghihirap, namamalimos, may anak na engineer? Hindi kontraktor sa DPWH, ha? Ha? May anak kang engineer? May trabaho? Oo, matagal na. Nasa India, isang kontraktor. Ganon. Oo po. Hindi ka tinutulungan. Bahala na siya sa buhay niya. Ang mahalaga, maayos siya. Ganon na minsan kasi ang tao eh. Uni na at iman da ida, bayam ta ka. Pero sa sarili, di bali nang ako naghihirap. Sabi nila, meron ka palang anak na engineer contractor sa India. Hindi ka naman lamang natulungan. Kawawa ka naman. Pinaaral mo yung anak mo, pagkatapos makapag-aral, pinabayaan ka na lang na ganyan. Hindi ka man lang sinusuntistuhan, hindi ka pinapadalahan ng pera. Hindi. Masaya na ako doon sa mga litrato, picture na buwan-buwan ipinapadala sa akin. Ang gaganda. Pwede po bang makita yung mga picture na yan? Opo, nasa bahay. O sige nga, samahan ka namin. Punta tayo sa bahay mo. Pagdating sa bahay, nasaan po yung mga picture? Andyan, nakasingit sa Biblia. Nung tinignan, Nay, sabi nung tao, hindi naman po ito mga picture. Cheque po ito. Pera po ito. Daan libo po ito. See? Kaya nga sa batas, ignorance is not sterility? Ignorance is not excuses no one. Kaya naghihirap yung babae na matanda kasi hindi niya alam na yung mga chicken na yon ay pera. So sinong sisihin? Pinapadalhan naman pala ng anak. Buwan-buwan. Sobra-sobra kung tutuusin. Yun. So sometimes kaya ginamit ni Brother Branham ito na example kasi maraming ang mananampalataya na hindi alam gamitin ang kanilang pagmamay-ari or blessing, pagpapala or provide sa kanila ng ating Panginoon. And that is, yan ang pinakamahalaga na isang bagay, maunawaan natin, makita natin. Alam niyo, napakaganda nitong ito kaya hindi ko mawala na may bahagi sa inyo. Titingnan natin mamaya ang karagdagan. So, ayun, pinoses nila ang lupa na ready na. At nung sila nagtanim, talagang ang gaganda ng bunga ng kanilang mga pananim. Kayong mga naka-experience, kung napansin nyo, alam nyo minsan yung sa mga puno, naging sa palay, lahat ng pananim. Alam niyo yung mga unang bunga? Yung unang bunga, malalaki. Pag tumagal ng tumagal yan, siyempre, tumatanda na yung puno, paliit ng paliit yung mga bunga.
See that? You see, really, all things in the literal types is spiritual. Kaya yun ang hinihiling ng ating Panginoon, yung unang bunga ay ilagak sa Kanya. Mga kapatid. Pero mayroon ano yan? Mayroong kadahilanan. Kasi yun nga, habang tumatagal, paliit ng paliit yung bunga. Pero ang pangako dito, kaya yun ang gusto ng Diyos na gawin ng mga Israelita, kasi kung ano sana yung magiging unang bunga, mababakapan natin yan mamaya, ganun din sa lahat. Hindi paliit ng paliit, kundi kung ano, kapag ito ay dinala sa Diyos, ito ay magiging pariho. Hanggang sa magpakailanman. Yun ang pagpapala doon na kalakip. Kung ito ay gagawin ng mga Israelita. Speak unto the children, sa Leviticus chapter 23, verse 10, speak unto the children of Israel, and say unto them, when you become into the land, yun, you see, when you, pagdating nyo sa lupain, na ibibigay ko sa inyo. Could you imagine that, ha? Ibibigay ko sa inyo. Pero nanonood ako ng balita. Yung mga ilang beses na nangyayari yan eh. Yung mga nakalaan na mga relief goods ng gobyerno para sa mga nasalanta ng kalamidad. Andyan sa Quiapo, andyan sa Divisoria, ibinibinta. My goodness. Tignan nyo na ganyan ugali ng tao, no? I mean, sabi niya ito, when you become to the land that I give you. Big sabihin, hindi na natin kailangan bilhin, may nakalaan na para sa atin. I give you, sabi niya, hindi niya bininta ito sa atin o hindi natin pinaghirapan. You see, they just enter. Punta kayo sa isang kahit bakanting lote. Saan man dyan, lalo na dito sa Baguio, patayo ka ng bahay, bungkalin mo. Tignan mo kung anong abutin mo. Ha? Pero ito, basta nilang, sa'yo yan, sa inyo yan. See? Binigay sa kanila. Tayo kayo ng bahay nyo. Kung ayaw nyo yung bahay ng mga Canaanites, baguhin nyo. Kasi lahat ng mga doon, di ba? Pinalayas yung mga doon eh. Lahat ng nakatira, Jebusites, Canaanites. Kasi maraming nakatira doon. Pero yung lupa na yun actually, mula pa kay amang Abraham, ama nilang Abraham, sa kanila yun. Kaso lang siyempre, nung sila ay nakaptive sa Egypt, may mga nag-squat, sabi nga ng propeta, poacher. Wala naman na itong mga Israelita, ang kinin na natin. Ganun minsan. But, time came na sila ay bumalik upang muling ang kinin ang kanilang lupain. Amen? Parang prodigal son ba? Amen? Binalikan ang kaniyang tahanan. Yun ang istorya ng buhay natin, mga kapatid. Nakagaya tayo ng tupa na sabi na nawalay. Ngunit tayo ibinalik ng Panginoon sa Kanya. Yun ang sabi nung prodigal son sa bahay ng aking ama, lahat ng mga tao kumakain ng masagana. Nabubuhay ng masagana. Andito ako, anak ng hari, anak ng mayaman, naghihirap, nakikikain sa mga baboy. Diba? So that time, nirecognize ang kanyang sarili. He came to his senses, sabi,
nakilala ang kanyang sarili, nalaman na, yun ang mahalaga sa atin. Kilalanin natin ang ating mga sarili. Alamin natin. Kaya ginagawang example ni Brother Branham lagi, not only once, twice. He always mention that nigger boy, slave. At napansin kahit ito ng mga, yung bumili sa kanya, yung kanyang amo, na kahit siya ay isang alipin sa Amerika, from Africa, bininta, hinuli sa Africa, bininta sa Amerika, bagamat siya ay anak ng hari ng tribo. Tignan niyo yun. It's not for sale. We are not for sale. Kasi sabi nung namimili, gusto, okay lang. Gusto, matipuno talagang pwede. Alam niyo yung mga boxer na yan? Boksingero? Mga NBA players? Di ka nagtataka, karamihan dyan mga negro. Malalakas, matatangkad. Sinong alam sa inyo sa NBA? LeBron James. Ha? Nakita niyo na ako naglaro ng basketball? Kuha-kuha niyo yung style ko eh. Alam niyo, munti ako makuha sa sa Pure Foods. Nagkulang lang ako sa height. Oo. Taga-ihaw ng hotdog. Joke. Baka mamati kayo mo. Actually, kung ititrace pala, yan ay karamihan sa kanila, sila yung mga descendants ng mga piling mga slaves noon. Kaya sila matitiga, matalakas, matatangkad, malalakas. Hindi lahat eh. Yung mga malalaki, nagiging lampa tuloy eh. Pero itong mga selected na mga NBA players, karamihan, yan, mga boxing, yun, basta lahat. At alam nyo, yun nga, talagang pumapangalawa sa Pilipino. Na mga talentadong tao ay ang mga negro. Mukhang hindi kayo masaya. Pumapangalawa sa Pilipino. Siyempre. Sila yung mga singer, sports, almost lahat. Maging sa politics. So yun, yung slave na yun, hindi niya kinalimutan na siya anak ng hari. Kaya kahit siya ay naging alipin, he conduct himself, niya kanyang sarili na hindi siya alipin. Hindi siya basta-basta inaapi or nalipusta. Lumalaban siya. He know his rights. Alam niya yung kanyang mga rights. So yun ang payo sa atin ng mensahe na sana alam natin ang ating karapatan bilang mga anak ng Diyos. Alam sana natin ang ating mga mana o kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng first fruit, tingnan niyo ito. Sa Hebrew, first, of course, first fruit nga eh. Beginning, best. Everybody say best. The best.
when God gives something, He always give the best. At walang second best. Walang best of the best. Iisa lang. The best. At iwan ko kung matutuwa kayo kung malalaman natin na tayo ang first fruit. Sabi ko na nga ba hindi nga tutuwa Paano ba ang natuwa? Wala talaga. Bahala kayo. Chief beginning. Pinakamataas. Ha? Pag sinabing chief of police, police. Ha? Di ba? Choice part. Napili na bahagi. Pinili na bahagi. Many are called, but few are chosen. Amen. Tignan niyo itong sinabi ni Jacob sa kanyang panganay na si Reuben. Reuben, sabi niya, thou art my firstborn, my might, the beginning of my strength, the excellency of dignity. I'm sorry mga kapatid. Talagang minsan, hindi kasi talaga tayo pari-parehas ng pananaw. Hindi ito pagmamayabang o pagmamataas. Kaya nga sinasabi ko, alam sana ng nobya ni Kristo na sila ang the best. The choice part. Amen. The might of God, the power of God, the beginning of the strength of God, the excellency of dignity. Di ba sabi niya, the glory of the sun, the sun is the moon. Because the moon reflects the light of the sun. Yes, amen. The glory of the church, of Jesus Christ is the church. The glory of the man is his wife. Yes. Pero marami pa rin natitisod sa akin pag nagsasalita ako ng ganito. I'm sorry if they do not understand, if they do not have the revelation. It's easy na sabihin natin, bright tayo, ngunit hindi tayo umaasta. We do not conduct ourselves, we do not think as the bride of Christ. Sino sa inyo dito may asawa na nag-iisip dalaga pa? Hello? Ha? Sige man. Sino dito tiada asawa na nga umas astapay lang nga balasang? My goodness. Di ba? Kaya nga pag nag-asawa, sabi nga, ay, kayo nga panunutin, nga balasang kan baro. Di ba? May pagkakaiba na pagbabago na ng pag-iisip. Noong binata ka, Biblia kompleto yan Malaya ka. Pero kapag nag-asawa ka na, makinig kayo mga dalaga, binata. Hindi ako galit! Pero pag may asawa ka na sabi, you are bound by the law. Mayroon nang bumibigkis sa'yo. Sabi ni Paul, ikaw na lalaki, hindi na sa'yo ang sarili mo, sa bakit mo. Ganon din sa'yo, babae, sabi, hindi na sa'yo, sa asawa mo na. Di ba? Oh, types spiritual.
Tandaan natin yan, everything, there's a type in the spiritual. See? Bakit pag ganun ang lakas ng imin nyo? Sa ganung bagay, ang lakas ng imin nyo Pero parang mga lalaki lang malakas ang imin Pakinggan nga natin, mga sisters. Ulitin natin, mga sisters. Yun na ba talaga pinakamalakas? Yan, saan pa? One more time. Oh. Mga brothers. Ba? Okay, you see? The excellency of the dignity in the excellency of power. Literal, material, physical, spiritual. Tandaan na, tatlo lagi yan na meaning sa Bible. Literal, physical, spiritual. Compound meaning. Dito sa 1 Corinthians, tingnan natin. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that is lived. Talking about the resurrection nito. Sa rapture. Kung bakit si Kristo, sabi niya, nagbangon muli sa mga patay, naging unang bunga. See? Na ibig sabihin nga, sabi nga, kung paano si Kristo ay nabuhay muli, ganon din. Kasi siya nga yung first fruit Na ibig sabihin, siya yung representative, yung kauna-unahan. Siya yung kumakatawan. Kaya ibig sabihin, sabi niya, tiyak. Kumbaga, yun yung ebidensya ba? Kasi lalo na nung una, may mga sekta, may mga grupo na Kristiyano kuno or mananampalataya kuno na hindi naniniwala sa resurrection. Hindi sila naniniwala na mayroong resurrection. So, pinatunayan ng Diyos, pinatunayan ng Panginoong Kristo na mayroong resurrection. At hindi lang para sa Kanya, na ibig sabihin na lahat ng mga mananampalataya na sa Kanya ay kung ano ang nangyari sa Kanya, ganun din mangyari sa kanila. But every man in his own order, Christ the first fruit, afterwards, they that are Christ. Pagkatapos sabi niya, sila na kay Kristo naman sa Kanyang pagdating. Amen. So, for sure one thing, that all that in Christ, na kay Kristo ay babangon muli. Okay. Ang ibig sabihin sa bagong tipan naman, sa Greek word aparchi, to offer firstlings of first fruits, to take away the first fruits of productions of the earth, which was offered to God, the first portion of the dough from which sacred loaves were to be prepared, hence term of use of persons consecrated to God for all time. And that is one reason why, of course, hindi lang naman ang mga first son or first daughter ang inaalay, didedicate natin sa Panginoon, lahat, amen, ng mga bata ay ihihandog sa Diyos. Hence term use of persons consecrated to God for
all time. Persons superior in excellence to others of the same class. Now, hindi sabi ni Paul, hindi sa tayo ay magmamayabang. But I want everybody, sana, lahat ng mga mananampalataya ay ganun ang kanilang mindset. Hindi sa pagmayabang ito, kailangan lang natin angkinin, ipamuhay kung ano yung ipinangako sa atin ng Panginoon. Hindi nga kagaya ng babaeng matanda na yun eh. Andyan yung libo-libong cheque, meron siya, pero hindi niya napapakinabangan kasi hindi niya alam. Ngayon, ang mensaheng ito, mga kapatid, ipinapaalam sa atin kung ano ang meron tayo at kung sino tayo. Kaya nga inano ko masyado yung conduct order doctrine, yung COD kasi conduct order doctrine. Completos recados. Because how can we live, how can we present ourselves to this world? And that is why, mga kapatid, talagang kung maaari lang, ginigiba natin yung prinsipyo o pag-iisip ng mediocrity. Because we are the best. The bride of Christ is the best. And if we are the best, we must live, we must do our best. Sabi ni Brother Branham, be the best teacher, be the best singer, be the best preacher, be the best janitor. Saan man ang pwede natin yung binigay sa atin ng Panginoon, be the best! Pingutin mo yung tinga ng katabi mo, sabihin mo, be the best! Hindi naman siguro mahirap intindihin yun. Be the best teacher, be the best preacher, be the best janitor, be the best singer, be the best doctor. Yes, everything. Yes, amen. I know what I'm talking about kasi dati akong ganyan eh. Lumaki ako doon sa probinsya namin dati. Jai, Solsolina, Jai Cervantes. Kaya natawa ako nung may bisita ako na mga pamangkinin ko na mga pinsan ko. Bumisita sila dito minsan, I'm sorry. Pag uwi nila, kwento daw sila doon sa amin. Sabi nila, kababain, ayam amoy adkwari. The pastor daner. Apay mo? Sat kan man tinidor ay mangan. Hay! Nahihiya daw silang pumunta dito kasi kung kakain, kailangan daw gumamit ng tinidor. Idiyag kamot ka no kayat mo! Ano lang kasi ng tao yun eh. Kaya minsan kapag salim ng tao, ma-encourage or mag-isip para mag-excel, what the Bible said, that we must excel on our gifts. Pag tinuturuan mo at sinasaway mo, sa halip na ma-encourage, natitisod. Kaya walang marating. See? Be the best. Kidalam takaarubam, kabay mo. Be the best.
Persons. Ito exactly meaning sa Greek word. Persons superior in excellence to others. Of the same class. Wow. Literal meaning sa Greek word. Superior in excellence to others of the same class. Ginagamit nga natin si Esther Amen? Na example ng bride. Yes, amen. Every one of them went through all process. Cleansing process. Everything. Dumaan sila lahat ng mga kawadalagahan. Pero bakit si Esther ang pinili ni Ahasuerus? Ito ang ibig sabihin. Paano nangyari yun? Ha? Bakit? Paano nangyari yun? Aside from all those, and remember, it is the king prepared for all. Hindi na gumasto itong mga pageant candidates. Hello? Wala silang nikosing na ginasto sa kanilang kandidata para mapili ni King Ahasuerus. Lahat ibinigay ni King Ahasuerus. Yung pampaligo nilang gatas, ibinigay lahat ni King Ahasuerus yan. Yung mga pabango na kailangan nila, lahat ibinigay na yan. See? But what makes Queen Esther different? Hindi lang dahil sa pangalan niya. Nasaan si Esther dyan? Saan? Wala, no? Ang ibig sabihin ay star. Hindi star na walang ningning, ha? Si Sharon Cunita lang yun. Between walang ningning. But actually, kagaya ng buwan, mga bituin, wala tayong sariling ningning. We reflect the light of the sun. Amen. Kaya walang makapagsasabi nga, ang galing ko. Ang ganda ko. Ang pogi ko. Pwede lang ako, sabi ni Paul, makapagmalaki dahil kay Kristo. Amen. Yes. Because we reflect the light Hallelujah. of the sun in the night. Amen. Kaya tingnan nyo sa araw, tumingin ka sa langit, meron kayong makitang bituin? Ang makikita mo lang araw, Jesus Christ. Pagdating sa kadiliman, sa mundong ito na madilim, ang nakikita, mga nobya ni Kristo. Mga bituin at buwan. Amen? Amen. Hallelujah. Kung ako nakikinig dyan, papalakpak talaga ako. Yan, palakpakan ng sarili, kaya ganito. Kasi ikaw naman talaga yun. So James chapter 1, of his own will begot he us with the word of truth. Ang pinagkaiba lahat kay Esther, mayroon siyang word of truth, mayroon siyang Mordecai. Amen. Meron siyang Mordecai na kaibigan ng hari, na alam niya ang mga gusto ng hari, alam niya ang kaisipan ng hari. Kaya yun ang kanyang itinuturo kay Esther. Kaya yun sinusunod ni Esther, kagaya ng nobya ni Kristo, sinusunod ang mensahe. Kasi mayroon tayong Mordecai na isinid ng ating Panginoon, Malakay chapter 4 verse 5. Muna tawa si Brother George. Pangako, pag nagkaanak ka, Mordecai ang pangalan, ha? For the first time.
na mayroong mordokyo. Hello! Pag-pray natin, Brother George, Sister Lalin, para mayroong matawag na mordokyo. Hindi nga. Yun ang panalangin nila, nila tatay ni nanay at sana ni Samuel, ni Hana, Panginoon, bigyan mo kami ng anak. Talagang kinumit sa Panginoon. O di, ganun din. Pag binigyan mo kami ng anak, Lord, mordokyo ang pangalan. O di masaya. Begot us, He us with the word of truth that we should be a kind of first fruit of His creature, the best. Bakit tayo daw pinili? Bakit tayo sinilang o itinangin ng Panginoon para tayo magiging unang bunga, mga unang bunga? Thank you, Lord. Na yan kaya yun ang dadalhin, kukunin sa rapture. Kasi bakit? Pinili nga The best choice part. Jesus. Maraming mananampalataya, di ba? There are foolish virgins, including every believer yan. Pero bakit mayroong wise virgin, mayroong bride, mayroong ni-rapture at mayroong naiwan? See? For if the first fruit be holy, the lamb also is holy. And if the root be holy, so are the branches. Singular, first fruit. Kung yung unang bunga ay banal, lahat naman ay banal. Ang ugat ay banal. Hindi pwedeng hindi magiging banal ang mga sanga. Di ba sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kaya nga pag ang bunga, ang sanga, hindi namumunga, pinuputol. Kasi hindi pwede. It has to be, mga kapatid. Natulay ito sa Pentecost, mga kapatid. Itong feast or kapistahan ng mga Hudyo. Pentecost, meaning the 50th day or harvest feast of Weeks, may be regarded as supplement to the Passover. It lasted for but one day. Pinakamaikli lahat sa lahat ng kapistahan. Itong Pentecost, one day lang. Ito yung 50th day. Kasi from the time of the celebration of the Passover, yung una-una na Passover, 7 weeks or 7 days. 7 times 7? Tama, 7 weeks. 49. Yung 7 kapistahan, puro pito. From the 16th of Nisan, 7 weeks were reckoned inclusively. In the next of 50th day was the day of Pentecost, which fell on the 6th of Sivan, about the end of May. Exodus 23, yan yung mga talata. The Pentecost was the Jewish harvest home, and the people were especially exhorted to rejoice before Jehovah with their families, their servants, the Levites within their gates, the stranger, the fatherless, and the widow in the place chosen by God for His name. For, of course, that is in the temple. As they brought a free will offering of their hand to Jehovah their God, Deuteronomy chapter 16, the great feature of the celebration was the presentation of the 2 loaves made from the first fruits of the wheat harvest. Doon sa meal offering, hindi natin yun, sa next topic na natin. Gagawa sila ng harina mula doon sa unang bunga.
Hindi sila kukuha doon sa lumang ani, mga kapatid. It has to be the first fruit. Made from the first fruits of the wheat harvest with the loaves. 2 lambs were offered as peace offering, and all were weighed before Jehovah and given to the priest. The loaves being leavened could not be offered on the altar. Kung papansinin natin yon, mayroong dalawang klaseng loaves. Mayroong unleavened loaves, unleavened bread. Mayroong ding leavened. Mayroong nalibadurahan, mayroong hindi. At yung hindi na walang libadura, yun yung dadalhin sa altar. Yung may libadura, yun ay hindi pwedeng dalhin sa altar. Susunugin yun. Na offering din. Pansin nyo yun? Di ba yung bride of Christ, Revelation 13, went to the rapture, went to the marriage supper, and the rest was left behind, were thrown into the fiery furnace, which is the great tribulation. Hello? Kaya doon natin may didistinguish, makikilala ano yung pinagkaiba. What is this first fruit is all about? Mula pa sa lumang tipan na may pinapangusap sa atin. She could not be offered on the altar. Alam natin, ang libadura ay tumutukoy yan sa maling aral. Okay? Leavened. Mayroong libadura na ano. Alam niyo kasi yung libadura, yun nagpapalsa, no? So, hindi na naging natural yung itsura nung tinapay. Yung harina kasi umalsa na eh. Mga kapatid, hindi na siya puro. So, yun ang tinitipo sa atin sa spiritual na pangungusap. The other sacrifices were a burnt offering of a young dollop, 2 rams, 7 lambs with meat and drink offering, in a kid for a sin offering, until the Pentecostal loaves were offered sa 50th day. The produce of the harvest could not be eaten, nor could any of the first fruits be offered. The whole ceremony was the completion of the dedication of the harvest of God as its giver, into whom both the land and the people were holy, which was begun by the offering of the wave sheaf of the Passover. The interval is still regarded as a religious season. The Pentecost is the only one of the 3 great feasts which is not mentioned as the memorial of events in the history of the Jews, but such a significance has been found in the fact that the law was given from Sinai on the 50th day after the deliverance from Egypt. Paglabas nila sa Egypto, nung ibinigay yung 10 Commandments sa Sinai, 50 araw, saktong-sakto. Alam niyo, ang Diyos mayroon talagang sinusundan ng mga numero. In the Exodus, the people were offered to God as being first fruits at Sinai. Their consecration to Him as a nation was completed. Kung bakit tinawag sa Book of Revelation that those 144,000 were the first fruits. Because they were the chosen from all the tribe of Israelites. 2,000 per tribe. Magkano? 12,000? 12,000 per each tribe. Hindi, could you imagine that? Parehas lang sa atin, di ba? Mayroong bride, mayroong foolish virgins. Kaya not all Israel are Israel. Amen. Not all Christians are Christians. Not all claiming to be bride of Christ are bride of Christ. Amen.
And thou shalt observe the feast of the weeks of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at year's end. And thou shalt keep the feast of weeks. Yung feast of weeks, yun. Yung 49 days. Mga linggo-linggo. Keep the feast of weeks. Pagdating sa 50th, siya kaya sabi niya, yun lamang ang hindi ibinilang na parang memorial feast. Para kasing habang nagpipista sila, inaalala nila yung kanilang kahirapan, yung kanilang yung mga pinagdaanan, yung kanilang captivity sa Egypt, everything. Parang hindi maganda, no? Minsan ganun tayo eh. Di ba sineselebrate nila ngayon yung EDSA, Revolution, ano pa? June 12, Independence Day sa mga Amerikano. Ano pa? It's a memory, it's a memorable from the past na hindi magandang karanasan. Pero itong Pentecost, mga kapatid, kaya hindi yun ibinilang sa kanila because this is the Jubilee. Amen? Na hindi dapat ito i-connect doon sa mga pangit na karanasan. Amen? So huwag kayong sa mga pangit nating karanasan. Amen? We have to have a jubilee. Rejoice in the Lord always. And again, sabi ni Paul, I say, rejoice. Bakit? Kung sa Diyos nga sabi niya, He forgot all. Everything sabi niya was thrown in the sea of forgetfulness. Wala nang inaalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Parang kayo yun ang ibig sabihin ng justified. We are justified as if we have done nothing wrong. Hindi na niya naaalala pa ang lahat. Amen. Ikaw dati kang ganito, ikaw ganito ka kasi. Wala na. Amen? Kaya sana ganun din tayo mag-isip. Amen. 3 times in a year shall all males appear before the Lord thy God in the place where he shall choose, in the feast of unleavened bread, in the feast of weeks, in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Amen. Ito yung other side nitong first fruit. There will come a messenger in the last day. Tayo nang tinutukoy dito, will guide the people back to the first fruit, back to the original faith. Amen. Balik sa isa or tunay na pananampalataya. Alam niyo kung bakit tayo tinawag na first fruit? Kung babalikan natin yung ating text sa Revelation chapter 14, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb, whithersoever he goeth. These were the redeemed from the among men, being the first fruits unto God into the Lamb. Sa spiritual side, mga kapatid, para sa mga nobya ni Kristo, we are those, the women, we are those that were not defiled with women. What is women in the Bible? Church, denominations, Nicolaitans. Amen? Hindi tayo nadungisan sa mga aral, mga maling aral ng mga relihiyon, ng mga sekta. Amen. These are they which follow the Lamb. What is the Lamb or who is the Lamb? He is the Word of God, Jesus Christ. Amen. Ang ating sinusundan, ang ating pinapamuhay, ang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Whithersoever he goeth, these were redeemed from among men.
Sabi niya, tayo yung mga tinubos din. You see? Sa lahat ng mga tao. Remember the meaning of redemption. We are bought back. Tayo ay binili at inilagay sa dati nating kalalagayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit tayo nagiging bunga, unang bunga? Because mula, just like in the day of Pentecost, sa first fruit of the church, mga kapatid, sila yung, nung tumanggap, yung bumaba, on the 50th day, Pentecost, 50th day, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Na yun ang pangako ng Panginoon. Listen to this, sabi niya, if I will not go away, the Holy Spirit will not come unto you. Sabi, but if I will go, pero tingnan ninyo yung mas direkta na pagkasabi niya. I will not leave you comfortless. I will. Personal. Sabi ng Panginoon, I will. Sino yung babalik? Sino yung darating? Siya mismo sa anyo ng... It's not another person. He himself, I will. Amen? I will come unto you and will be with you and even in you. That's why we become the first fruits. Those who are baptized or have received the Holy Spirit. Kaya sabi niya, being the first fruits unto God and to the Lamb. Why? We have the first fruit Himself in us. We are not no more, we are redeemed back. We are no longer of our own. Hindi na tayo sa ating mga sarili, mga kapatid. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan.